Magandang oras at magandang buhay mga ka-TH, mga kababayan. Meron tayong i-feature ngayon na video. Ito ay ang nakuhang pinakamalaking platinum dito sa Pilipinas. Ito ay nakuha dahil merong mapa na naiwan ang Hapon sa isang Pilipino at nang puntahan nila ang lugar, ito ay kinuha sa ilalim ng karagatan. At ang ending nito ay hindi maganda eh. Pero sa palagay ko ito'y totoong recovered platinum na mayroong timbang na 2 tons. Narito ang kwento courtesy sa atin ng Kaalam PH. A Japanese general, and before his father died, he was informed that there were hidden treasures. Precious metals, gold bars, Yamashita treasure, 10 ng napakaraming claim na ang Pilipinas ang isa, kung hindi ang pinakamayamang bansa kung pag-uusapan ang gold reserves. At sa videong ito ay tatalakayin natin ang isang istorya noong 1995 kung saan may natagpo ang hindi gold, hindi diamond, kundi 1-2 toneladang platinum dito mismo sa Pilipinas. At sa mga hindi nakakaalam ay ang platinum ay isang precious metal na mas mahal pa ang halaga kaysa sa gold. Nasaan at ano ang nangyari dito? Badi ang istoryang ito ay hindi masyadong dokumentado, pero may video proof tayo na nakunan na nabalita ito noong 1995. Okay, so ito nga yung video noong 1995 na napanood ko pa ito noon sa GMA. At ito nga kalahating ano siya parang dome shape na platinum. Kalahati siya ng bilog at mayroong timbang na 2 tonelada. Kaya kung ito'y maibenta ay mas mahal pa ito sa nahukay ni Roger Rojas na Golden Buddha, di ba? Doon sa Baguio City, si Rogelio Rojas ay nakahukay ng isang tonelada lang yun na Golden Buddha. Pero grabe ang ano niyan, ang halaga 1,000 kilograms times 55. Ang isang gramo ngayon ay 55,000 na 5,500 pesos isang gramo ng ginto. Kaya kung isang tonelada 1,000 grams, magkano ba yan? Kung 2 tonelada, 2,000 kilograms pala. Itong platinum na ito ay 2,000 kilograms. Kaya napakamahal ng ano na yan. Kasi ang presyo niyan ay mas mahal pa sa ginto. Kunti lang. Kunting mahal sa ginto. Kaya ito, ang ending nito ay hindi ako makapaniwala Kasi inano kasi nila itong hindi nila kayang kunin sa ilalim ng dagat, masyadong mabigat. Nagpatulong sila sa gobyerno. Ngayon ay pumasok ang NBI at ayon sa testing ay lumabas na baka lang daw ito. Kaya hindi ka panipaniwala dahil merong mapa. Doon nagturo ang mapa sa kanilang kinuhaan, di ba? Bakit bakal? May mapa Okay lang kung natsambahan lang, merong mapa. Itinuro ng Hapon na diyan nga na karagatan. Kaya ito yung nakakalungkot na treasure recovery. Kasi yan nga ang sabi ko, kapag nakakuha kayo, huwag nyo nang ipagsasabi kahit kanino, baka maganyan kayo, mabudol kayo at papalitan yung inyong platinum ng bakal, di ba? Madali lang naman yan. Papalitan ng bakal. Okay, patuloy tayo sa ating video courtesy ng Kaalam PH. Yan laki. PILHS. Pwede yan. Ito, sabi dito. ILHS. Taong Pwede yan. Ito, sabi dito. PILHS. taong 1990s, lahat ng ito ay nangyari noong
ay syempre hindi na bago sa atin na nilusob tayo ng mga Hapon. Ngayon, may isang pagkakataon kung saan ang isang sundalong Hapon na nadestino dito sa Pinas na allegedly ay isang general ay nakapag-asawa at nagkaanak sa isang dalagang Pilipina. Ngayon, lumipas ang maraming taon nang maisilang at nagbinata ang bata ay 1993 na noon. Mahina na ang sinasabing general na Hapon ay bago sumakabilang buhay ay napagbilinan niya ang kanyang anak na noong aktibo pa siya sa militar ng Japan ay dito sa Pilipinas ay isa siya dahil nga isang general ay isa siya sa mga naatasang magtago ng kayamanan na ninakaw ng mga Hapon bago sila pumunta dito sa Pilipinas. Okay, so balikan muna natin to mga ka-TH, tong marka sa bakal. Meron tayong ito, ayan o. Meron siyang marka na PILA. Pila. Ayan o. So ano kaya yan? Ito yung totoong nakuha sa ilalim ng karagatan. Which is eksakto naman yun sa mapa na tinuro na baybayin. Sa Upper Luzon yata to, sa Northern Luzon, sa Batanes yata ng mga isla. Kaya nagtaka lang tayo bakit sa ending ay nagiging bakal, di ba? Sinuri ito nung una eh. Alam naman natin na ang platinum ay hindi ganong nag-iinit, di ba? At saka ang platinum ay hindi kinakalawang yan. Kasi parang ginto rin siya, 99.9% na platinum. At 1% lang yung make that 0.01 lang yung impurities. Kaya sabihin natin tatlo yung nagsuri initially, sinuri ng tatlong expert na treasure hunter. Sabi nila platinum talaga kasi maputi siya eh, yung kinunan nila ng sample. Saka ininit sa apoy, hindi ganong nag-init. Kaya yun ang initial na nila, hindi rin nagmamagnet. Kaya platinum nga, di ba? Bakit pag doon na sa NBI nang nagdala doon sa itong eksperto ng pagkilatis niyan, ay nagiging bakal, di ba? Tinesting nga ng una ng mga treasure hunter. Tinesting, ito hindi bakal kasi hindi nagmamagnet. Pero sa huli nito, naging bakal kaya nakakalungkot ang recovery na ito. Okay, patuloy tayo sa dito pala ito nakuha sa may tama nga, sabi ko sa may sa may Batanes. Ito yung mapa. Okay, balik tayo sa video. Kayamanan na ninakaw ng mga Hapon bago sila pumunta dito sa Pilipinas, at ang lokasyon nito ay itinago nila somewhere sa karagatan ng Cagayan. Noong una ay syempre hindi naniniwala ang kanyang anak sa kwentong ito ng kanyang itay. Pero yan ay nag-iba nung may nakilala siyang mga treasure hunters at nabanggit niya ang huling habilin ng kanyang itay. At dito na nga ba demonyo at inudyukan siya ng mga treasure hunters na puntahan ang sinasabing lokasyon kung saan ito matatagpuan. At hindi lang naman sabi-sabi lang ang bagay na ito, dahil bago pumanaw ay bilang patunay ay bukod sa pamamaalam ng kanyang tatay ay nagbigay pa ito ng mapa na siyang pinuntahan ng kanyang mga kasama. Nang puntahan nila ngayon ang sinasabing mapa ay lo and behold ay sa isang dalampasigan sa Cagayan ay nakita nga nila ang halos 2 toneladang platinum na sinasabing treasure sa ilalim ng tubig. So tama nga yung mapa, di ba? Ang tinuro ng mapa ay sa Cagayan pala ito, dalampasigan ng Northern Cagayan sa Luzon. At bakit naman may mapa, di ba? At bakit eksakto talaga na pagtingin nila doon ay naroon yung 2 toneladang ito, dome-shaped platinum. Tapos biglang nagiging bakal, di ba? Initial na siyempre, ang mga treasure hunter, medyo may alam din yan sa pagkilatis ng metal, di ba? Kung masyadong maputi, 3 lang yan. Pwedeng nickel, pwedeng silver, pwedeng platinum. Pero ang silver ay nag-green yan Nagtatarnish yan kapag matagal sa ilalim ng dagat.
Ang nickel ganun din, nag-green din yan, nagtatarnish din. Pero ang platinum, dahil 99.9% siya platinum at kunti lang ang iron content, so hindi kinakalawang. Ang platinum maputi talaga yan. Kaya yun lang, at initin sa apoy, hindi gaano mag-init. Kaya kung ganun, na hindi nagbabaga sa apoy, di ba? Ay precious metal talaga yan. Pero bakit sa ending ay nagiging bakal? Nang tingnan ng mga eksperto, kasi kasama na nilang ano daw NBI daw eh. Alam naman natin, di ba, na talagang ganyan. Marurunong kasi ang mga yan. Kaya yan siguro, baka pinalitan, di ba? Baka pinalitan yung sample at saka yung pinakita sa kanila. Ewan ko lang kung isinuli pa ito. Isinuli pa yung dome shape na may marka na pila. Basta yung lumabas daw sa pagsusuri nito ay bakal. Paano naging bakal? Dapat kinalawang na yan eh. Hindi kinalawang eh. Ayan oh. Parang naano lang siya. Nag-iba lang ang kulay. Okay. So patuloy tayo sa ating video courtesy ni Kaalam PH. Ayun, minabuti ng grupo ng mga nakakita na isekreto muna ang bagay na ito kanino man, dahil siyempre para na rin sa kanilang kaligtasan. Lagyan ng tali ang sinasabing kayamanan at hilahi gamit ang mga bangka. Nang hindi magtagumpay, there comes a time na sinubukan nilang pagpira-pirasuin ang kayamanang ito, pero napakatigas at hindi nila kayang basagin ang hugis dome na treasure. Sinubukan din lang iangat ito gamit ang tali, pero bigo pa rin sila. Dito na ngayon unti-unting nagkaaway-away ang grupo, na divide ang dalawa. Sa isang banda ay ito yung mga taong nag-iisip ng paraan para maihango ang natagpuang yaman, at sa isang banda naman ay itong grupo na gustong humingi ng tulong sa gobyerno para maihango ito, at babahagian na lamang sila sa kung magkano ang halaga ng kayamanan. Sa loob kasi ng batas ng Pilipinas ay kung sakali na may kung anumang treasure ang mahanap sa teritoryo ng Pilipinas ay otomatikong pag-aari ito ng gobyerno. Pero karapatan ng nakakita o nakahanap na humingi ng porsyento pag ito ay naibenta. And well, nagtagumpay yung grupo na tumawag na lang ng mga otoridad para kunin ang dambuhalang bagay na ito sa ilalim ng dagat. Ito na ang problema kasi enter the government na. Meron talagang batas diyan na ginawa si Ferdinand Marcos noon para sa advantage ng gobyerno, na kapag may nahukay ng mga ganyan na treasure ng World War II ay pag-ari daw yan ng gobyerno, at yung nakahukay ay sa batas talaga ay 40-60 yan eh. 60 sa gobyerno, 40 sa nakahukay, sa nakatagpo. Ngunit ngayon ang problema ay kapag na-surrender mo na yung item, di ba? Iba ka 1%, wala ka. Kahit 0%. Ganyan talaga yan eh. Kapag ginto na, kapag kayamanan na, makakalimutan na kung sino yung nakakita, yung naka-discover, di ba? Mga kababayan, totoo yan. Diba? Anong nangyari kay Rosie Ruas, diba? Golden Buddha na nagiging bato pa. Katulad din nito, ito yung sa kasaysayan na documented na nakuhang 2 tons na platinum na nagiging bakal. Yung kay Ruas ay nagiging tanso eh. Yung kanyang Golden Buddha, nagpagawa ang gobyerno ng tanso, pinalitan daw. Itong sa platinum naman na nangyayari, iwan ko kung paano hinukus-pukus na nagiging bakal, at hindi natin alam kung ibinalik talaga yung totoong na nahukay doon or na naiahon sa karagatan na dome shape platinum. Nako, talagang ang kwento ng treasure, no? Ang ending ay nakakalungkot palagi. Okay, balik tayo sa video courtesy ng Kaalam PH. Dito na ngayon pumasok ang mga otoridad sa unang inspeksyon noon ng mga lokal na mineralogist. Yung mga nagtutubog ng ginto, bakal at diamante ay sinabi nilang ito ay isang totoong platinum talaga, at ito ay nagkakahalaga ng halos $500 million o sa peso ay nagkakahalaga ng 29 billion pesos. At syempre buddy,
ay kung ganito kalaking kayamanan ba naman ang makita, ay siyempre kailangan ng second opinion. At dito na ngayon papasok ang NBI. Ayan na. Niluhat nila ito gamit ang malaking truck at kitang-kita natin sa picture ang maladome shape na bagay na ito. Kumuha ngayon sila ng sample at maging sila ay nahirapan din. Hindi nila mapukpok ito gamit ang pansinsil, kaya kumuha sila ng barena. Binarena nila ito, buddy, at ngayon pagkakuha ng sample ay dinala nila ito sa isang laboratorio. Lumipas ngayon ng ilang mga araw ay doon nakumpirma ng NBI, especially si William Padolina, na hindi ito totoong purong platinum, kundi 1 toneladang bakal lamang. Ayan, Yep, buddy. dalawang toneladang bakal ba yan? Inuunang inspeksyon ng mga goldsmith ay marunong naman magkilatis yung mga goldsmith. Kasi buhusan mo lang yan ng nitric acid Kapag bakal yan ay umitim ang kulay niyan. Ngayon kapag platinum yan, buhusan mo ng nitric acid ay hindi magbago yung kulay niya katulad ng ginto. Kasi precious metal nga ganun magkilatis ang mga yung mga alahiro. Ngayon pagka ilang araw lang pala, paglipas ng ilang araw nang pumasok ang NBI ay nagbago, di ba? Nagbago ang resulta. At nagiging 2,000 kilos na bakal na lang daw. Paano nangyari yan? Hindi nga kinakalawang Sa tingin ko naman ay talaga siya totoong precious metal, totoong platinum dahil meron ngang mapa na iniwan ang Hapon at eksaktong-eksakto talaga sa lugar. Mga kababayan, mga katiyats, mga treasure hunter, ano ang palagay nyo dito? Ito ba'y totoong nakuhang platinum na nabudol-budol lang nakakuha? Kaya nga sabi ko, huwag niyong ipagsabi kapag nakakuha kayo ng precious metal, sikreto niyo yan. At huwag kayong kumuha ng mga tao na hindi niyo kilala, di ba? At dahan-dahan niyo lang ito paunti-unting ibenta. Huwag yung ibenta ng bulto kasi ganito ang mangyari gawin sa inyo. Di ba? Ano sa palagay niyo mga katiyats? Pag-comment sa ating comment section at sa mga bago pa lamang na hindi nakapag-subscribe, paki-subscribe sa ating channel para palagi kayong updated. At of course, para naman lalago itong ating treasure channel para marami ang ating matulungan. Hanggang sa muli, ako'y magpaalam na. Maraming salamat.